Nagtitiis pa rin sa baha ang mga taga-Obando, Bulacan dahil naman sa high tide. Pinag-iingat ang mga residente sa banta ng leptospirosis. Saksi live si Von Aquino. Von? Maris, kahit paano gumanda yung panahon dito kaninang hapon, pero baha pa rin dun sa ilang kalsada dito sa Obando, Bulacan dahil sa high tide. Ayon sa PDRRMO, ito na yung high tide na pinakamataas ngayong taon. Sumikat ng araw at panakanakang ambon na lang ang naranasan sa maghapon sa Obando, Bulacan. Pero ang ilang kalsada sa Barangay Katanghalan at Pag-asa, baha pa rin hanggang kaninang hapon. Ayon sa Obando Local Disaster Risk Reduction and Management Office, dulot ito ng high tide na umabot ng 5 feet 12:44 ng tanghali. Pinakamataas ngayong taon ayon sa Bulacan PDRRMO. Ngayon yung pinakamataas, 5 feet. So yun yung nag-cause. Tapos nagkaroon rin kami ng mga sira po sa dike. So upon monitoring po ng mayor po natin, nagkikit po sila. Maraming nakitang mga cracks and sira. Bukod dito, binabantayan din nila ang Lamesa Dam na nakakaapekto sa Obando kapag nagpapakawala ng tubig. Once naman po na naglo-low tide na, ino-open na po yung mga dike po natin. Within 1 hour or 2 hour po, nawawala naman na po yung baha. Sa kabila nito, tuloy ang mga negosyo tulad ng parlor na ito na 3 araw din daw nagsara dahil sa masamang panahon. Wala na din kasing panggastos eh. Tsaka marami pong kliyente na gusto na din po magpagawa talaga. Kahit baha, self-care is a must. Ganon. Tila biyaya naman ang baha sa mga pedicab driver na mayat maya nagsasakay ng mga pasaherong ayaw lumusong sa baha. Pero ang pedicab driver na si Renato nagbota na dahil inaalipungan na at uminom na rin daw ng prophylaxis bago na masada para iwas leptospirosis. Pero minum na gamot, binibigay. Yung pang nga. Sino po nagre-reseta? Yung mga gagawad, nagbibigay. Ang Barangay Health Center at Obando Rural Health Unit nagbibigay ng prophylaxis sa mga residenteng lumusong sa baha. Hindi rin kaya lahat i-cater dito na kunwari pupunta yung mga constituents natin. So, ang ginagawa namin, they go to the communities para mabigyan sila ng gamot. Ilang pasyente rin daw ang kumonsulta sa kanila na may ubot-sipon at mga batang may pananakit ng tiyan. Inabutan naman namin ang ilang pasyente na nagpapaturok ng anti-rabies. Ayon sa doktor, bukod sa impeksyon sa balat, maaari ring magkaroon ng leptospirosis sa paglusong sa baha. Dala ng mga bakterya na nanggagaling sa mga daga. And ito inahalo sa tubig baha. At lalo na pag ikaw ay may sugat o gasgas sa iyong balat, pwedeng pumasok tong bakterya sa iyong katawan at ikaw ay magkasakit na ang tinatawag natin ay leptospirosis. Ang prophylaxis pwede anyang inumin sa loob ng 24 oras matapos lumusong at pwede ring bago lumusong sa baha. Depende rin daw ito sa risk at tagal ng paglusong sa baha. Maaari rin anyang magkaroon ng leptospirosis kung nakainom ng tubig baha. Maganda raw kumonsulta rin sa doktor bago uminom ng prophylaxis. Kadalasan ay it is really advised na mag-take ng doxycycline. 2 capsule, kung 100 mg, 2 capsule as a single dose. Pero kung halimbawa naman ikaw ay may sugat o may gasgas sa iyong paa, ini-extend namin yan to around 3 to 5 days. Lalong-lalo na yung, alam mo to, yung trabaho pabalik-balik dun sa baha, Sa mga oras na ito ay nakakaranas tayo ng mahina hanggang sa malakas na pag-ulan dito sa Obando, Bulacan. Pero mabuti na lamang at low tide ngayong pasado 10:00 ng gabi. And as of 6 p.m., nasa 140 na pamilya pa rin yung nananatili sa evacuation center. Sila yung nakatira doon sa mga coastal areas. At live mula rito sa Obando, Bulacan para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.